Isa-isahin po natin itong dengue at itong leptospirosis. Simulan natin doon sa sanhi. Saan nakukuha ang dengue at saan nakukuha ang leptospirosis? Dr. Sheena, thank you po. Okay. So, pareho po silang vector-borne. Ibig sabihin, galing sila sa isang, ang infection ay manggagaling sa ibang bagay no, or hayop for this matter. So, ang dengue po, isa kukuha natin galing sa kagat ng lamok. Isang lamok po na very, very predominant dito sa Metro Manila. Okay? It's very common. Leptospirosis naman is galing sa daga. Okay, yun yung mga common na daga na nakikita natin sa kalye or even at home, particularly sa ihi po nila. So sa dengue, kailangan makagat ka ng lamok. Sa leptospirosis naman, kailangan pumasok sa katawan mo yung bacteria na nasa ihi ng kanilang daga. Ang alam ko correct me if I'm wrong, no? Doktora, yung first po na parang lumalabas na symptom ng sakit na dengue is fever. And I think talagang time is of the essence na kailangan, alam mo kagad kung dengue ba yan or ordinary na viral infection. So for us parents or for guardians, ano po ang mga palatandaan po na maaari pong yung sakit, no, yung fever ay dengue na at hindi lang simpleng viral infection? Go ahead po, Doktora. Okay, so syempre for me as a doctor, the most important is still yung timely na pag-consult sa doktor, no? Kasi there's no absolute way for us to diagnose dengue without the blood test. It is a viral infection, so same as yung mga flu, even COVID, it's a similar manifestation, fever, sakit ng ulo, sakit ng katawan. Pero what's very prominent about dengue na hindi natin nakikita sa mga ibang viral illnesses is yung headache. Okay, lalo na po yung tinatawag na retroorbital pain or yung sakit ng ulo, particularly sa likod ng mata natin. At meron din pong very prominent na sakit ng likod, ng muscle. So lalo na kung may mga ganun po tayong simptomas, still the best is mag-consult tayo agad sa doktor at magawa po natin yung test para sa dengue. Yung mga symptoms, Dr. Sheena, mapag-usapan natin. Ano yung mga karaniwang mga symptoms na nakikita naman doon sa leptospirosis na dapat mabantayan, lalo na pagkatapos na malubog po doon naman sa baha? Because we're talking about the dengue and at the same time, we're talking about the leptospirosis. Okay, so yung kaibahan po kasi na kapag po leptospirosis, primarily, meron po siyang exposure sa flood water or usually nangyayari po yan tag-ulan. Kasi yung dengue po, all year round na yan eh. So, pwede mag-summer tayo pero nakakakita tayo ng dengue cases. For leptospirosis, oftentimes meron pong outbreak within a community. So baka yung kapitbahay, nakita nyo na nagkasakit. Usually 24 to 48 hours after magkaroon ng exposure sa baha, maaari na po magkaroon ng simptomas ng lagnat. Ang pinakasikat naman na simptomas ng leptospirosis is yung tinatawag na calf tenderness. Yung pong calf is yung ating binti. Kadalasan po sobrang kirot na hindi maitapak or hindi po nila mahawakan dahil umiiyak na po sila sa kirot. Iba pa pong simptomas ng leptospirosis is yung mga senyales ng pag-fail ng ating kidney. May mga pasyente po tayo na pag pumunta sa ospital, buong araw na pong walang ihi, okay? Or sobrang konti ng ihi, gapatak lang. Kahit umiinom ng tubig, maaari din po sila magkaroon ng pamumula ng mata, yung subconjunctival suffusion na tinatawag, or pwede din po na magkaroon ng paninilaw ng balat. Sa mga malalala pong kaso, usually after mga isang linggong may sakit, ang pasyenteng may leptospirosis, hindi pa rin magaling. Okay, ang dengue, kadalasan kahit wala pong gamot na ininom, walang ibinigay na swero, gagaling sila matapos ang 5 to 7 days. Pero kapag po leptospirosis yan, lalo't na kung yung severe type, magkakaroon po sila ng mga late manifestations. Pwede sila magkaroon ng mga pasa, magkaroon po ng bleeding, uubo ng dugo, susuka ng dugo, at tuloy-tuloy po magde-deteriorate ang pasyente kung hindi po siya magagamot. So kung makikita natin, talaga po mas maraming masamang simptomas ang lepto kaysa po sa dengue. Yes. Okay. Dr. Sheena, you mentioned earlier several symptoms for both
leptospirosis and also dengue, no? But can you please tell us what are the warning signs na nagsasabi na po na lumalala na ang dengue or leptospirosis at nangangailangan na ng agarang or emergency na pagpapagamot? Doktora? Sa dengue, kadalasan po, during the first part of the illness, first 1 to 5 days, yun yung typical na lagnat, mahina ang pasyente, masakit ang tiyan. Pero ang critical portion po ng dengue is actually the first 24 to 48 hours na walang lagnat. Bakit po? Doon natin nakikita yung pagbagsak ng platelet at saka po yung tinatawag namin na volume overload dahil po doon sa dami ng swero na binigay or dahil doon sa natural na course ng sakit, doon po nagkakaroon ng manifestations tulad ng pagbagsak ng blood pressure, pagkawala ng malay, pagkahilo, at dahil sa pagbagsak ng platelet, doon po nangyayari yung bleeding. So ano po yung mga kailangan natin bantayan sa mga pasyenteng may dengue? Una, importante po ma-check ang vital signs sila, kung kamusta ang blood pressure, kumakain ba sila, or nagsusuka tuwing kakain, nagtatae, pwede rin po na magkaroon ng signs ng bleeding. Ano po yun? Mga pasa, okay, sobrang malalaki, konting tapik lang, biglang magkakaroon ng malalaking hematoma, nauntog, o kaya sobrang sakit ng ulo, nag-bleed ng utak. Okay, maaari din po magkaroon ng mga simpleng signs ng bleeding, tulad po ng pagdugo ng gilagid. Ngayon, yung towards the end of dengue, kasi nga po siya ay self-limiting. Sabihin, pag natapos na po yung 48 hours na critical period na yon, dun po mag-start lumabas yung pamumula ng balat, yung rashes, no, na makikita natin. Actually, sa amin, good sign po yun. Kasi ibig sabihin nun, towards the end of the illness na tayo. Ang kaibahan po niya sa leptospirosis, ang lepto po, kapag hindi po natin siya ginamot, mas malaki po yung chance, okay, kung wala tayong ibigay na antibiotic na magpo-progress po ang sakit. Ang Dr. Sheena, paano nadadiagnose ang dengue at leptospirosis? Ulitin natin, ma-emphasize ulit ito. Bakit mahalaga ang tamang laboratory test? Sabi niyo nga po, you have to check with a doctor, magpa-check up sa doktor, and need lab tests. Okay, need lab test at hindi dapat umasa sa hula lamang. Di ba po? May mga magulang, may mga guardian na gano'n, nanguhula-hula. Doktora, go ahead about this. Yung pong pagdidelay natin ng pagpapacheck up is yung poor health-seeking behavior nating mga Pilipino that can actually compromise the outcome for these patients. Kasi kapag late po na-diagnose lalo na ang leptospirosis at nandun na tayo sa phase kung saan nandun na po lahat ng simptomas ng severe illness, mahirap na pong habulin. Okay? Kasi po nandun na po yung mga komplikasyon sa kidney, sa liver, and doon po nagkakaroon ng mataas na mortality when it comes to leptospirosis. Ngayon, napakasimple po ng test natin para sa dengue at sa lepto, both of which are easily available sa lahat ng mga ospital sa Pilipinas. And once ma-diagnose, we can start treatment early as well, specifically for leptospirosis. Doktora, can you please repeat what kind of tests ang pwede ang nire-require ng mga doktor para sa dengue, and what kind of lab tests for the leptospirosis? For dengue, we have the dengue NS1 and the dengue IgM and IgG, both of which readily available po sa mga hospital. Ngayon, for leptospirosis, the gold standard is Leptomat. Pero yung Leptomat po is only sent to specific hospitals in the Philippines. And results may be, the results will be delayed. So usually, po 10 days, ganun katagal. So we have yung easier, which is yung Lepto IgM, which is already ngayon, because of the outbreak last year, maraming hospital na po ang nagpo-provide ng test na ito. Okay, so the Leptomat, that is the gold standard, no? So that is what the books tell us to use para po ma-diagnose ang leptospirosis. But because of the delays, we actually already made other tests that can help us diagnose leptospirosis. So ano yung pwede natin? We have the Lepto IgM, okay? So it is another test for lepto with the results available usually in 1 to 2 hours. And even without the leptospirosis test, no? If the other clinical findings, other laboratory tests would suggest mga complications ng leptospirosis without the test, okay, we would also start treatment for these patients. So,
Kung makita mo, relatively young individual, naglakad sa baha, sobrang taas ng creatinine niya, naninilaw, walang ihi, kahit wala po tayong test for leptospirosis available at that hospital, pwede pa rin po tayo mag-start ng gamot. Kaya nga po importante na makita agad siya ng doktor because the doctor would know when to start treatment and sino yung mga patients at risk.